Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming taga-subaybay. Maraming salamat po muli sa ating Panginoong Diyos sapagkat muli ay ibinigay niya sa atin ang pagkakataong ito na tayo ay muling magkasama-sama sa isang mahalagang pag-aaral ng mga banal na salita na ipinaglilingkod sa inyo ng programang Ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mignea, na muli po ninyong makakasama sa ganitong paraan ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At siyempre po, narito rin at ating kapiling ang pangunahing tagapagsalita ng programang ito, ang ating minamahal na kapatid na Niraya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Niraya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Mignea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay ng programang ito na Ang Kabanal-Banalan. Muli po, isang mahalagang paksa ang inihanda ng Kabanal-Banalan upang ating talakayin sa pagkakataong ito. Ang paksa pong ito ay nagsasabing ang kapatawaran ng mga kasalanan. Alam niyo po, ang paksang ito ay nagbibigay pag-asa at nagpapahayag na ang Diyos ay pag-ibig. Kasi marami pong tao, kapag nakagagawa na ng kasalanan, pinaninindigan na, nalulugmok. Pero meron naman tao naghahangad ng kapatawaran. So ano po ba ang tama na dapat natin gawin para alamin ang katotohanan yan, ang mga bagay na yan, kapatid na Niraya, magpasimula po tayo sa pag-aaral. Sa pamamagitan po ng pambungad na katanungan. Ano po ang isang katotohanan ng buhay na nagaganap at nararanasan ng lahat ng tao sa buhay paglalakbay sa mundong ito? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Ikalawang Kronika. Ang kapitulo po ay 6 at ang bersikulo po ay 36. Pakibasa po, kapatid na Mignea. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala, at ikaw ay magalit sa kanila, at ibigay mo sila sa kaaway, na ano pat sila'y dalhing bihag sa isang lupaing malayo o malapit. Maliwanag po ang narinig natin sa mga talatang ito na binasa ng ating kapatid na Mignea. Gaya ng ating narinig, kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Opo, sa ating buhay paglalakbay sa mundong ito, katulad ng kasabihang walang taong perfecto, di po ba? Lahat ay nagkakamali. Sa Biblia po, ang salitang walang taong perfecto o lahat ay nagkakamali, katumbas ng salitang walang taong di nagkakasala. Opo, mula pa sa panahon nila Adan, nila Eva, panahon ng mga magulang, ng mga hukom, ng mga hari, panahon ng unang mga Kristiyano, kahit sa panahon ng mga apostol, kahit sa ating panahon sa huling araw, kasama sa buhay paglalakbay ng tao sa mundo, ang makaranas ng pagkakamali o pagkakasala. At ang pagkakasala ay nagagawa minsan ito ng tao sa kanyang kapwa-tao. At meron naman mga tao na nararanasan naman niyang si pagkasalahan ng kanyang kapwa. Kaya ang pagkakamali o pagkakasala ay naging bahagi na ng buhay paglalakbay ng mga tao sa ibabaw ng mundong ito. Opo, may mga
tao na nagkakasala sa kanyang kapwa at meron namang mga taong siya ay pinagkakasalahan ng kanyang kapwa-tao. Opo, kapatid na ni Raya, talagang sa realidad ng buhay, hindi talaga natin maiiwasan ang pagkakasala. Parang natural o normal sa buhay na may mga panahon na nasasaktan tayo at nakasasakit tayo. Dahil lahat ay nagkakasala, di po ba? Opo. Na ito ay nangyayari sa bawat tao, sa relasyon natin, halimbawa sa pamilya, kaibigan, o sa kanginumang tao, o po saan man tayo dalhin sa paglalakbay dito sa mundo. At dahil lahat ng tao ay nagkakasala, hindi lang tayo nasasaktan, minsan tayo rin po ang nakakasakit ng Opo. kalooban. Bukod po dyan, kapatid na ni Raya, kasi po itong tinatalakay natin, tao sa tao, Opo. nagkakasala ang tao sa kanyang kapwa at gayon din ang tao sa kanyang kapwa. Pero bukod dyan, kapatid na ni Raya, anong uring kasalanan pa ang nagagawa ng mga tao? Ang sagot po ay mababasa natin naman sa unang Samuel. Ang kapitulo po ay 14 at ang bersikulo po ay 33. Nang magkagayoy kanilang isinaysay kay Saul na sinasabi, narito ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. At kanyang sinabi, kay gumawang may paglililo, inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito. Maliwanag po ang ating narinig sa mga talatang ito na binasa ng ating kapatid na Miknea. Ang isa pang uri ng pagkakasalang nagagawa ng tao, bukod sa merong tao na nagkakasala sa kanyang kapwa-tao, yung pagkakasala laban sa Panginoon. Gaya ng ating nabasa sa talata, sa panahon ng haring si Saul, sa panahon ng kanilang pagdigma o pagbabaka, ang rules po kasi noon, ayon sa bili ng Panginoon, pag sila'y makikipagdigma o makikipagbaka at mananakop, patayin ang lahat ng may buhay, mapatao man ito o mapahayop. Sa tagal ng pakikipagbaka at sila po ay nagtagumpay o nanalo, lalo na yung mga kawal ng bayang Israel, sila ay nagutom at nangauhaw. Kaya sila anya ay nagpatay ng iba't ibang uri ng hayop. Sa sobrang gutom ng bayan, hindi lang yung karne o laman ng mga hayop ang kanilang kinain pagkatapos ito iluto, maging ang isa sa ipinagbabawal ng Panginoon na huwag kakanin yung tinatawag na dugo. Sapagkat sa panahong yun ay nagbigay na ang Diyos ng mga alituntunin at mga patakaran at mga kautusan. At isa sa maliwanag na sinabi na kapag sila ay magpapatay ng hayop, patutuluin at dugo at wag itong kakanin. Pero may pagkakataong nakalimutan sa sobrang gutom ng mga kawal o ng bayang Israel, di pinagbabawal na yun. Kaya nakain nila. Kaya ano sabi sa Biblia, nang malaman ni Saul, narituan niya, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. So gaya ng narinig natin kanina, hindi lang po ang tao ay nagkakasala sa kanyang kapwa-tao. Ang isa pang uri ng kasalanan nagagawa ng tao ay ang magkasala laban sa Panginoon. Sa paraang kung yung ipinagbabawal ng Diyos na kainin ay kinakain, o yung ipinagbabawal ng Diyos na huwag gawin ay ginagawa. Dahil ang kahulugan nga po ng kasalanan ay paglabag sa kautusan. At ito po ay lalong nakakatakot na bagay kasi kung nakakakonsensya o nakakatakot yung magkasala ka sa iyong kapwa-tao, mas lalong nakakakonsensya o nakakatakot na humantong tayo na pati sa Diyos ay magkasala tayo. Pero ganun pa man, yan po talaga ay nangyayari o nagaganap. Kung paano ang naganap sa bayang Israel, kahit sa iba't ibang bansa o bayan, ang mga mamamayan ng tao o ang mamamayan, bawat tao sa iba't ibang lugar, nakakaranas din namang magkasala laban sa Panginoon dahil sa hindi nila pagsunod sa mga bagay na iniuutos ng Diyos na hindi dapat gawin o yung mga bagay na dapat ay ginagawa, hindi naman nagagawa. Kaya nagkakasala
laban sa Panginoon. Yan po mga giliw naming taga-subaybay, kung sa una po nakita natin na nagkakasala tayo sa kapwa at nasasaktan natin ng isa't isa. Pero subalit, mayroon palang mas mabigat na katotohanan. Yung hindi lamang tayo sa kapwa tao nagkakasala kundi nagkakasala rin ang tao laban sa Panginoong Diyos. At ang pagkakasala o kasalanan yan ay napakabigat na pagkakasala. Kaya ang tanong po, kapatid na nilaya, kung ang mga tao po ay magpapatuloy sa pagkakasala sa kanyang kapwa-tao, lalo na kung magpapatuloy sa pagkakasala laban sa Panginoon, ano po ang warning o babala ng Diyos sa sangkatauhan? Basahin natin ang sagot po na mula sa Biblia na nakasulat po sa aklat ng Levitico. Ang kapitulo ay 26 at ang bersikulo ay 43. Ang lupain naman ay pababayaan nila at magagalak sa kanyang mga sabat, samantalang nahahandusay na sira na wala sila, at kanilang tatanggapin ang kaparusahan ng kanilang kasamaan, sapagkat kanilang tinanggihan ng aking mga hatol at kinapuotan ng kanilang kaluluwa ang aking mga palatuntunan. Ito po mismo ay ayon sa salita ng Diyos. Siya po ay nagpapaunang sabi o nagbababala kung ang tao ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan laban sa kanyang kapwa o magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan laban sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Kanilang tatanggapin ang kaparusahan sa kanilang kasamaan. O kung merong inihandang pagpaparusa ang Panginoon kapag hindi tumigil ang tao sa kanyang kasalanan o sa kasama ang kanyang ginagawa. Bagamat ang Diyos po talaga sa katotohanan ay nananatiling Diyos ng pag-ibig. At bilang Diyos ng pag-ibig, nasa Kanya rin ang karapatan at kapangyarihan na magbigay ng pagpaparusa sa mga taong ayaw tumigil sa paggawa ng masama. Pero nasa karapatan at kapangyarihan din ng Diyos na magpatawad doon sa mga taong gusto nang magsisi, gusto nang magbagong buhay, at nais nang tigilan ng pagkakasala. Kaya dito po maunawa natin, ano ba ang gusto natin kung tayo nagkasala sa ating kapwa-tao at kung tayo nagkasala laban sa Diyos? Gusto ba nating tayo ay maparusahan? O gusto nating tayo ay mapatawad? Nasa sa atin din po yun. Kung tayo magpapatuloy sa paggawa ng masama sa ating kapwa, magpapatuloy tayo at di tayo titigil sa paglabag sa mga kautusan ng Diyos, pagkakasala laban sa Panginoon, parang tayo na rin ang gumawa ng kapasyahan sa bandang dulo, malapatan tayo ng kaparusahan batay sa kasalanan ng ating nagawa. Pero alam ko po na hindi yaon ang ating hangad. Kundi ang hinahangad nating lahat, bagamat tayo nahulog sa pagkakamali, bagamat tayo nagkasala sa ating kapwa-tao, nagkasala tayo sa Diyos, sa kaibuturan ng ating puso, hindi naman talaga natin gustong gawin yun. Kaya pag nararanasan natin yun, na nakakapanakit tayo ng ating kapwa, nakakalabag tayo sa utos na Diyos, di po ba nakukonsensya tayo, nagsisisi tayo? At ayaw na nating hanggat maaari, wag nang maulit pa. Kumbaga, gusto natin talagang magbago, itigil yun. Kung gayon po, para sa atin, nakalaan yung pagpapatawad ng Panginoon. Pero para ang tao po ay hindi, sabi nga, kumbaga sana, kapatid na Micnea, para hindi ma-spoil. Kasi mga bata, pagka hindi mo napapalo o hindi napaparusahan, mula sa maliliit na pagkakamali, dahil hindi napaparusahan o napapalo, nagiging dahilan para ulit-ulitin niya. Kaya para ang tao ay huwag ma-spoil o ulit-ulitin at ipagpatuloy ang pagkakasala laban sa kanyang kapwa, laban sa Diyos, nagbabala siya. Tatanggap ng kaparusahan ng sinumang hindi titigil sa paggawa ng kasalanan. Ngunit, meron siyang inihandang pagpapatawad sa mga taong handang tumigil, handang ihinto at pagsisihan ang kanilang mga nagawang kasalanan. So makikita rin po natin, kapatid na niraya, ito po'y babala hindi para
sumpain o parusahan na ng basta ng Diyos ang taong Opo. nagkakasala. Kundi ito po ay babala para ihinto ng tao ang paggawa ng pagkakasala, lalo na yung pagkakasala laban sa Kanya. At tandaan po natin mga giliw naming tagapakinig, may kalakip na parusa at hatol ang Diyos sa patuloy na paggawa ng kasamaan. At yun po ay hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Hindi po ito biro at hindi po ito dapat baliwalain ng sino mang tao. Kaya upang hindi po natin sapitin ang tiyak na kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan, ano po ang kailangan nating gawin at maging kapasyahan? Ang dapat po natin gawin at dapat nating maging kapasyahan ay batay sa nasusulat po sa Aklat ng Job. Ito isang paggabay sa ating lahat. Sa Aklat ng Job, Kapitulo 34, versikulo 31 hanggang 32. Sapagkat may nagsabi ba sa Diyos, aking tinitiis ang parusa, hindi na ako magkakasala pa. Yung hindi ko nakikita ay ituro mo sa akin. Kung ako'y nakagawa ng kasamaan, hindi ko na ito gagawin pa. Napakaliwanag po ang mga pahayag na ito. Merong mga tao kapag nagkakasala, sabi nga, minsan kung sino pa yung mali, sino pa yung nagkasala, siya pa yung matigas o nagmamatigas. Na ang isang pangyayari na sulat, halimbawa, na si Cain ay magkasala laban sa kanyang kapatid at laban sa Diyos sa pagpatay sa kanyang kapatid. Kasi sa kautusan ng pagiging magkapatid, talagang ang bilin, iibigin mo ang iyong kapatid gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero sa halip na ibigin ni Cain ang kanyang kapatid, kinapuotan at kinainggitan niya ito. At bukod sa inggit ay gumawa siya ng isang bagay na labag sa utos ng Diyos na huwag kang papatay. Pinatay niya ang kanyang kapatid. At nang sabihin sa kanya ang kaparusahan ng Diyos ay nagmatigas pa. Ayon sa kanyang salita, yung parusa na ibibigay mo sa akin ay akin anyang matitiis. So sa halip na siya po ay magsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, nagmatigas pa. May mga ganyang tao. Kaya lalo siyang pinarusahan ng Panginoon. So ang Panginoon kaya nagbababala sa mga tao para sana tumigil na, para hindi maparusahan. Pero may ibang mga tao matigas. Sa mga nagmamatigas ng puso, na sinasabi sa Diyos na aking matitiis ang parusa, hindi nila naiintindihan yung kanilang sinasabi. Napakahirap na tayo po ay hinahamon natin o para bagang nakikipagmatigasan tayo sa Panginoon. Lalo na po sa araw ng paghukom. Lalo na kapag ibinulit niya na sa impyerno ang mga taong nagmatigas ang puso, ang kalooban at hindi huminto o tumigil sa pagkakasala. Sana gayahin natin yung salita sa Aklat ng Job na sinasabing, kung ako'y nakagawa ng kasamaan, hindi ko na ito gagawin pa. So ang mga salitang ito ay mga salita na talagang nagsisisi siya. At kasama ng pagsisisi, talagang nangangako siya ng pagbabago. So ganun po talaga, kung makapanakit tayo ng ating kapwa, gusto natin tayo mapatawad, magpakababa tayo. Na humingi tayo ng awa at mangako tayo ng pagbabago para tayo patawarin. Ganun din po sa harap ng Diyos. Kaya dapat ang tao marunong din siyang dumalangin. Marunong din siyang magpakababa sa harap ng Diyos. Dahil kung ating iisipin sa mga salita, sa mga iniisip at ginagawa, marami tayong nagawang kasalanan laban sa Panginoon. Inihintay lang ng Diyos yung ating pagpapakababa, yung paglapit natin sa Kanya, paghingi natin ng kapatawaran, at kasama nung paghingi ng pagpapatawad, mangangako talaga tayo. Katulad ng sinasabi sa talatang ating nabasa, hindi ko nagagawin pa yung kasama ang ginawa ko. At makakaasa po tayo. Kung tayo ay nagsisisi, nangangako ng pagbabago, at nangangako hindi na natin gagawin yung ginawa nating kasalanan sa ating kapwa, makakatanggap tayo ng kapatawaran sa ating kapwa. Lalo na po, pag tayo nagsisisi at nangangako ng pagbabago sa harap ng Panginoon,
tiyak po, ipararanas niya sa atin ang kanyang kahabagan at sa halip na parusa, kakamti natin ang kanyang pagpapatawad. Yan po mga giliw naming tagapakinig. Ang kailangan lang pala natin gawin, yung magpakababa tayo, humingi tayo ng kapatawaran, at higit sa lahat po, magpasya na tayo na talikuran ang kasalanan. Alam natin may tiyak na tugon ng Diyos sa mga taong humihingi ng awa at kapatawaran sa Kanya. Pero alam niyo po, mga giliw namin tagapakinig, hindi po sapat yun eh. Yung humingi lang tayo, meron pang isang lalong mabuting hakbang na kailangan po natin gawin para sa lubusang pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya bukod doon, kapatid na ni Raya, ano pa ang kailangan nating gawin upang matanggap nating lahat ang kapatawaran sa ating mga kasalanan? Kung sa tao po, pag tayo ay lumalapit, papakababa, at tayo ay nagmamakaawa at nangangako ng pagbabago, na kaagad ay mayroong mga tao mababait at nagsasabi, sige, pinapatawad na kita. Pero sa Panginoon po, hindi sapat na sabihin lang natin, Lord, patawad, okay na. Meron po siyang itinuturong kailangan nating gawin para makatiyak tayong talagang pinatawad at nilinis tayo ng Diyos sa ating kasalanan. 3 bagay po ito. At ito po itinuro ni Apostol Pedro sa panahon ng kanyang pangaral. At ito'y sagot niya doon sa mga taong nagkasala laban sa Panginoon kung ano ang kanilang gagawin para sila ay mapatawad. Payagan niyo po, nabasahin natin ang sagot na nasulat sa Aklat ng Mga Gawa ng Mga Apostol. Ang kapitulo po ay 2 sa versikulo 37 hanggang 38 sa salin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo." Napakaliwanag po ang sagot ng Biblia. Batay sa talatang binasa ng ating kapatid na Mignea, isang pangyayaring naganap sa panahon po na ang mga apostol ay nangangaral o nagtuturo. Sa kanilang pangaral, pagtuturo, meron silang mga nakaharap na mga tao, lalo na po yung lahi ng mga Hudyo. Ito yung lahi ng mga taong nagkaisa na pawalan si Barabas at ipako sa krus si Kristo. So nangyari na nga po ang isang, sabi nga, walang pangalawang kalupitang pangyayari, dinanas ng Panginoon sa kamay ng mga Hudyo at ng mga kawal Romano nung panahon yun. Na bagamat wala naman siyang ginawang kasamaan ng inuman, iginanti sa kanya ay isang napakalupit na kaparusahan na itinuring siyang isang tulisan at magnanakaw o makasala ng karapat-dapat sa kaparusahang mapako sa krus. Nung natapos na yung panahon na napako sa krus, namatay, muli nabuhay, umakyat sa langit ng Panginoon, nangaral ng mga apostol, niremind ng mga apostol kung gaano kalaking kasamaan ang kanilang ginawa laban sa Panginoong Kristo Jesus. At nung maunawaan nila yung kanilang kasalanan, nabagabag-an niya ang kanilang puso. Kumbaga, nakonsensya sila. Kaya nagtanong sila kay Pedro sa mga apostol, anong gagawin namin Opo. para kami ay mapatawad doon sa malaking kasalanan ng aming nagawa? 3 mahalagang bagay ang sinabi ni Apostol Pedro. Ano sabi niya? Una, pagsisihan ninyo. Pangalawa, talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. At ang ikatlo, magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus at kayo anya ay patatawarin, ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. So yun po, kung paanong sinabi ng mga apostol sa mga unang mga nagkasala laban sa Panginoon ng 3 mahalagang bagay na ito rin po ang aming ibinabahagi sa inyo. Alam po namin na hindi natin nais na dumating yung panahon na mamatay tayo, nataglay natin ang ating kasalanan. O kaya abutan tayo ng pagparito ng Panginoon, nataglay pa natin ang kasalanan.
Tiyak po, pag dumating ang Panginoon, o kaya inabutan tayo ng kamatayan, taglay natin ng kasalanan, sa araw ng paghukom, yung kasalanan yan ang magiging batayan para lapatan tayo ng kaparusahan batay sa mga kasalanan ating nagawa. Pero, palibasa ang Diyos po, ang Diyos ng pag-ibig, nagtuturo siya ng paraan sa pamamagitan ng kanyang mga kasangkapan para sa halip na kaparusahan, kapatawaran ang makamit natin. At gaya ng ating narinig, kailangan po ang tao matutong magsisi. Pagsisihan natin yung ating mga kasalanang nagawa. Ito man ay sinasadya natin dati o hindi natin sinasadya, kailangan natin pagsisihan yan. Kasama sa pagsisisi yung pangangako ng pagbabago. Pangalawa, kailangan matuto tayong tumalikod na sa mga kasalanan ating nagawa. Pag sinabing tumalikod, huwag na natin gawing muli. Meron kasi mga tao, kunwari nagsisisi sa kasalanan kanya nagawa, pero inuulit-ulit din. Hindi totoo pagsisisi ko. Kailangan pag pinagsisihan mo na, ang second step, tatalikuran mo na. Nagsisisi ka na sa mga masamang salita na sinabi mo. Dati kang palamura, palatungayaw, pati mga magulang mo kita, minumura mo. Naalaman mong yan yung masama. Yan ay isang paglapastangan, hindi lang sa magulang, kundi sa Panginoong Diyos. Dahil ang ating mga magulang ay larawan ng ating spiritual na Ama. At hindi natuto ang Diyos sa gayong mga masasamang salita. At nang maunawaan mo, pinagsisihan mo, huwag mo nang gagawin ulit. So para mo naman matiyak na ikaw na nagsisi, ikaw na tumalikod sa kasalanan, ay pinatawad ka na ng Panginoon, ang lalong mahalaga, magpabautismo ka sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng bautismo ay nililinis at ganap na ibinibigay ng Diyos yung pagpapatawad sa mga nagawa nating kasalanan. Kaya sa ritual po ng bautismo, sa loob ng kabanal-banal na iglesia, bago natin gamitin yung tubig na pinakakasangkapan sa bautismo, di po ba ipinapanalangin natin ito? At inihiling natin sa Diyos na langkapan ng bis at kapangyarihan ang tubig na yon para maranasan ng mga mababautismohan doon na talagang hinugasan na sila, nilinis na sila, at yun ay simbolo na pinapatawad na sila ng Panginoon sa lahat ng kasalanan mula sa maliliit hanggang sa malalaking o maraming kasalanan nagawa. Pag yun ay pinagsisihan, pinalikuran at nagpabautismo, iyak ang sabi ng Biblia, kakamtin nyo ang kapatawaran ng kasalanan. At bukod po sa pagpapatawad sa kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mananahanan yan sa ating pagkatao at yan ang tutulong sa atin para tuluyan na tayo makapagbagong buhay, matalikuran natin ang kasamaan at mamuhay na tayo sa kabutihan at sa kabanalan. So napakabuti po ng ating Panginoong Diyos sapagkat ibinibigay sa atin ang patuloy na pagkakataon para magbago, para maging karapat-dapat sa kanyang pagpapatawad. At sana po mga giliw naming tagapakinig, ang mga pagtuturong yan, ang patuloy nating bulayin sa ating kalooban. Mahalaga po na tayo ay maging bago sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng itinurong paraan, magsisi, talikdan ng kasalanan, at magpabautismo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dawa po ang aming dalangin. Tumago sa inyong puso at kaunawaan ang pag-aaral na ito. Muli, bendisyonan ito sa ating puso, sa ating mga kalooban, mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.